Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Welcome po natin yung ating bagong alaga dito, yung ating mga ginya. Nakabili po tayo ng ginya kahapon, 3 babae at saka 2 lalaki. Yan, ilagay muna namin sa kulungan. At wini-welcome agad sila sa ating mga ginya dito. At napag-alaman po natin mga kaprobinsya na yung 2 nating ginya ay puro lalaki. Kaya pala hindi sila dumami. Yan o, yung tapay nila sa ilalim, pag ganun, yan daw ang palatandaan na mga lalaki. Tingnan nyo po, pag ganun o, pag ganun, yung nasa ilalim, yan po ang tapay nila. Nagbukad ba? Pero pag babae, nakayuko lang. Katulad dito o. Yan. Pili muna natin pinakawalan yung ating mga ginya. Baka mawala sila dito. Pero napapansin po namin na wini-welcome agad sila sa ating 2 ginya dito. Sabi siguro nila may mga chicks dito bagong dating. Yan. Medyo malayo po yung pinagkuhaan sa ating ginya, yung pinanggalingan. Na wala pa kami sa daan. Pero at least yung pakay natin nakuha natin. Matagal na po tayo naghanap ng ginya mga kaprobinsya. Pero dito sa amin, bibihira lang yung nag-alaga ng ginya. Kaya naisipan natin na dumayo sa malayo para makabili ng ginya. Subukan natin na paramihin yung ating mga ginya dito. Ayun po, magpapakain tayo sa ating mga alagang manok. At yung pagkain nila sa ngayon, tahop ng mais at saka corn feed. At lagyan natin ng vitamins. Ito po, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Wala po tayong ibang vitamins na ginamit dito para sa ating mga alaga. Ito lang. Napaka-effective itong gamitin para sa ating mga alagang manok, baboy, baka, kambing. Pwede sa pabo, pwede din sa rabbit, pwede din sa kabayo. At napaka-simple lang ang paggamit sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. 1 kutsara lang sa bawat 4 na litrong tubig or 1 kutsara sa bawat 3 kilong feed. Pag magkaroon ng sipon yung mga alaga ating sisyo nito, Panamux Forte yung gamit natin at Panamux Caplet naman para sa mga inahin at tandang. Pagkaingay naman sa ating ginya. At update po tayo sa ating mga alagang baboy mga kaprobinsya oh. Yan. Magaling na po yung mga baboy natin. At napapansin ko po sa kailang mga katawan, medyo parang humaba ng konti oh. Dati parang bilog lang at napakamaba ng kanilang katawan. Ngayon na mukhang nagkaedad na sila. Humaba na oh. Yan. Ayos. Masaya po tayo ngayon kasi yung mga balat nila naka-recover na po at naka-adjust na po sila dito sa ating area. Tingnan niyo po oh. Nung una po, namumula yung mga katawan nila. Tapos parang kinagat ng mga langgam o kinagat ng mga lamok. Pero ngayon, ayos na. Kainin natin yung mga baboy natin. At syempre haluan natin ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Yan. Ito mga kaprobinsya.
Nung una po, kinabahan tayo. Baka ano yung mangyari sa ating mga baboy. Kasi mahal po yung bili natin sa kanila. Kadalasan po sa ating mga followers dyan, parang nabigla sila sa presyo ng ating baboy. Pero ganun talaga, basta bibili tayo ng hybrid na baboy, medyo mahal. Yan. Yan niyo po yung likuran mga kaprobinsya. Oh. Yan. At napakalakas silang kumain. Oh. Tapos lagyan pa ng tubig yan. Damihan ng tubig. Oh. Sa mga hindi nakapanood sa una nating mga video, kung magkaano yung bili natin sa kailang dalawa, yung bili po natin mga kaprobinsya ay nasa 40,000. So naging 20,000 yung bawat isa sa kaila. Kaya subukan natin na magparami or magkaroon ng mga inahin na mga anak nila. Ang maganda sa kaila, hindi sila mailap. Taron kayo. Yan. At malakas kumain. Good luck mga di-di. Noong una po, nalala ko lang, ito po ay parang storytelling lang. Nang bagong kasal kami ni Mrs., may kundi akong pira. Kasi noong binata pa ako, nag-alaga na ako ng baboy. Tapos ang naibinta na, si mama, hindi niya hiningi yung kita ba. Dinagdagan pa niya nung bago kaming kasal ni Mrs. Tapos may tiyuhin ako, kapatid ni Papa, doon sa Tayasan. Nasa Bulabog sila nakatira dati. Medyo malayo yon. Napakalayo pa galing sa Luzon ng Tayasan. Kasi bukin na po ba. Bumili ako ng 2 baka siguro or isang baka ba to. Isang baka at saka isang kalabaw. Pinaalagaan ko sa kanya. Tapos kumita kami noon. Nung naibinta namin yung kalabaw at saka baka. At yung pira na yon, yun po ang itinabi ko. Parang dinagdagan hanggang umabot siya sa 80,000 yung pira namin. Kasi mula pa nung nag-aral ako, hindi ako magastos. Marunong tayo mag-save ba? Kasi mahirap tayo. Wala akong bisyo mga kaprobinsya, hindi ako uminom. Hindi ako nagsusugal. Kaya pag may pira ako, hindi madaling maubos kasi wala tayong bisyo. Tapos si mama, nakapag-desisyon siya na magkaroon ng negosyo na kopra. Sa simula, si mama yung nagninegosyo. Sa kanya yung kapital. Tapos, nagjupo ko sa kanya. Sabi ko, ma, paano kaya pag sa akin na lang yung negosyo na to? Sabi ni mama, akala mo siguro napakaliit lang yung kailangan na puhunan sa pagninegosyo ng kopra. Akala mo pwede lang sa 10,000 or 15,000. Yan po ang sabi niya. Hindi ko po makalimutan mga kaprobinsya. Grabe. Hindi ko po makalimutan. At ang sagot ko kay mama, halimbawa ma, pag may 80,000 ako. Si mama mga kaprobinsya, sa totoo lang, nabigla siya. Kasi may pera ako na 80,000. Kasi pagkatapos namin mag-asawa ni Mrs., nag-alaga ako ng baboy. May pinalagaan ako na kalabaw doon sa tiyuhin ko, nabinta po namin. Tapos doon kami ni Mrs. nagtatrabaho sa bikiri ni mama. Si Mrs. tumulong siya sa pagtitinda. Ako naman, tumulong ako sa paggawa ng sopas or panadiro ba. Pag nalala niyo po, palagi ko pong sinasabi na may kunti akong kalaman paano gumawa ng tinapay. Yan. Hanggang nabigla si mama nang sinabihan ko siya na may 80,000 ako at pumayag siya. Akala po niya wala akong pera. Sa panahon na bigyan niya ako ng pera, sabi ko, napakalaki yung kulang yung pera, naubos lang sa pagbibili ng sabon. Yan. At sagot ni mama, ayusin mo yung trabaho mo ha, kasi yung asawa mo malapit na manak, buntis yung asawa mo, kailangan mo na magtipid ng pera. Pero hindi niya alam na pag may pira siya na ibigay sa amin, tinipid ko, ilagay namin sa maliit na kaldero. Yan, kasi kadalasan sa mga kinaraan ba, kadalasan na nilagyan ng pira
kaldero o yung arenola. Yung kaldero na yung nilagyan namin ng pera kasi siyempre wala kaming ibang malagyan. Nasa murang edad pa kami ni Mrs. Murang edad, bata pa kami ng aminyo ba. Kaya yung pera na yon galing sa baboy, galing sa kalabaw at baka, hanggang andito na tayo ngayon. Dahil napakahilig din natin na magkaroon ng extra income habang nagtatrabaho tayo sa bakery ni Mama. May isa akong pastor na nakausap. Before kami nagnegosyo ng kupra ba. Istorya na gini. Storytelling na ba. Pero ito yung totoong karanasan ko. Ito yung totoong nangyari. May nakausap ako na isang tricycle driver doon sa Dumaguete. Sa mga panahon na yon, yung tricycle sa Dumaguete mura pa kasama yung franchise. Nasa 120,000 pa. Sinabihan ko siya na, "Sir, pag makakita kayo ng tricycle na ibiniminta kasama yung franchise, kontakin mo ako para bilhin ko. Para pag kahit andito ako sa Bikire, may extra income naman ako. Kasi padaiban lang natin na iba ba, parintahan lang." Ganon. So pumayag siya. Hindi na tagal, paglipas ng mga isang linggo, tumawag siya sa akin. Sabi niya, may binibinta daw tricycle, 125,000. Ang problema mga kaprobinsya, yung pera ko 80,000 lang. Sinabihan ko si Mama, gusto ko sanang humiram kay Mama, pero hindi ko alam na si Mama interesado pala siya sa ganyang negosyo din or extra income. Ang nangyari po, si Mama yung nakabili kasi yung pera ko ay kulang, nasa 80,000 lang. Pero yung nasa loob ko, parang sayang. Ako sana yung magkaroon ng ganyang negosyo, pero hindi ko nakuha kasi wala akong pera. Tapos pasensya na po, parang naiyak ko. Tapos ganun po yung nangyari mga kaprobinsya, hindi tayo naka-acquire ng tricycle. Pero hindi talaga para sa atin yung negosyo na yun. Si Mama, hanggang si Mama nagkaroon siya ng 2 tricycle kasi wala kayong pera. Pero sa totoo lang, parang nainggit ako kay Laba. Kasi yung negosyo na yon, yung tricycle, sa akin yung plano. Ako yung nagkontak sa kaibigan namin na pastor. Pero hindi napunta sa akin. Kasi wala akong pera. Ganun. Hanggang yung kapatid ko, si George Villa. Kasi sa mga panahon na yon, nagkaroon na siya ng negosyo na bikire, big shop. So may pera na siya. Nakabili siya ng dalawang tricycle. Ako yung nag-isip sa ganyang negosyo or extra income, nakatingin lang sa kanila. Ganon. Kaya parang naalala ko po na napakasakit pag may pangarap tayo tapos wala tayong pera ba. Kaya parang napaluha ako. Pero hindi pa ako nagsabi kay Mrs. na ganun po yung naramdaman ko. Ngayon lang siguro niya nalalaman to. Pero siyempre ako yung nag-isip. Tapos iba ang nakagawa kasi sila yung may capacity. Kasi yung pera ko, hindi ko po makalimutan, 80,000 lang. Tapos yung presyo ng tricycle dun sa Dumaguete, kasama na yung franchise, 125,000. Kaya nasasabi ko mga kaprobinsya, pag may mga bagay tayo na pinangarap na hindi natin makuha, talaga na hindi yan para sa atin. At pag hindi yan para sa atin, may ibang bagay na talagang para sa atin.
Kasi yung 80,000 na yon, pag nabili ko pa siya ng pedicab, hindi ako magkaroon ng negosyo ng kuprahan. Yan. Parang sinadya lang na hindi ako makabili ng tricycle kasi may ibang negosyo na para sa akin. Yan. Sa kupra mga kaprobinsya, nung hindi pa tayo nag-vlog noon, nakabili po tayo ng sasakyan, nakabili po ko ng Fortuner, nakabili ako ng lupa, nakapagawa ako ng bahay. Dahil sa Cupra at dahil yan sa 80,000 na hindi ko nabili ng tricycle. Yan. Pero hindi ko po ipagkait na kung ano yung naramdaman ko nung una kong plano na gusto kong magkaroon ng tricycle, kasi sa mga panahon na yon wala sa isip namin na magnegosyo ng Cupra. Yung mga isipan namin nakapokus sa pagnegosyo ng bikere, kasi kadalasan po sa mga pinsan ko dito may mga bikere sila, may mga big shop sila. At yung mga pinsan ko, doon po sila umasinso sa big shop. Ako po yung may kakaibang negosyo, kasi sila nagnegosyo sila ng bikere, ako kuprahan. Yan. At pasensya na po, medyo napahaba yung storytelling natin, pero yun po ang nangyari sa aking buhay ba. Kaya naalala ko po yung mga baboy natin, baka, kalabaw, kasi doon po ako nagsimula. Kaya ngayon pinatuloy ko kung ano yung kinahiligan ko. Pagkatapos ito mga kaprobinsya, binigyan naman natin sila ng mga damo. So hindi pwede pag puro damo lang yung ipakain natin. Makasurvive man siguro sila, pero hindi sila dumami ng gusto. Yan po, may mga maliliit na rabbit dito. Nandito, medyo malaki na. At yung iba, nasa mga butas sila ng anak. May nakita tayo doon na malaki na. Uy, marami mga kaprobinsya oh. Yan, siguro nasa 5. Napakalalim yung hukay dito oh. Yan. Akala ko isa lang o dalawa. Swerte sila kasi walang malakas na ulan. Pag may malakas pa na ulan, disgrasya. Nasira yung bubong sa ating kuan oh, kubo ng rabbit. Kasi kahapon may nag-harvest ng niyog dito. Pagkahulog doon, parang rebounds ba papunta sa ating bubong. Kaya oh, nasira. Yung mga pato natin oh, at gansa. Pabo, halo-halo lang. Sisiyo ng pabo. Yan. Dito. May sisiyo din. Uy, may naglimlim. Pabo. Dalawa yung naglimlim oh. Meron ba dyan? Dito may pato, may dalawang pabo. Ang daming pabo na naglimlim mga kaprobinsya oh.
Dalawa pa rin, oh. Halo-halo yung mga itlog ng limliman. Ay! May itlog ng gansa, nilimliman ng pabo. Yung sisiyo, oh. Marami na po yung pabo natin dito. Meron pa dun sa labas. Sa ngayon po, pag mag-ingay yung mga gansa, napakaingay mga kaprobinsya. Naisip ko po, paano na kaya pag dumami yung mga ginya natin? Ano na kaya yung marinig natin dito? Halo-halong tunog na. Pero yung gansa natin, balik po natin nabawasan yan. Pati yung ating mga pato, si Jojo, nahingi siya ng dalawa. Bigyan natin. Tapos, nagtanong po ako kung masarap ba yung karne ng ginya. Sabi po sa pinagbilhan natin, masarap daw. Pero hindi pa tayo nakatikim. At may nag-comment naman na yung ginya daw, masarap siya compare sa pato. Yung mga gansa natin nasa 16 heads. Meron pa dito, mga pabo. May naglimlim pa. Ang napapansin po natin sa ating mga pabo, sa isang paitlogan, dalawa yung naglimlim. So next week or next month, hindi tayo bibili ng karning baboy. Yung mga alaga natin dito, yung ulamin natin. Yung mga kambing natin, oh, nagpa-relax lang. Hello. Dako na mga kaprobinsya, oh. Ito po, oh. Unti-unti na nagka-recover. Ito po yung mga native, oh. Ito yung pinaka-astig natin, oh. Hello. Next month, iwalay na natin siya. Yung native na kambing, compare natin sa hybrid, marami yung pagkaiba. Magkaiba yung kulay, magkaiba yung katawan, at napakaliit lang ng native compare sa hybrid. Tapos mabagal siyang lumaki. Loging-logi tayo pag puro native yung alagaan natin. Tapos pinapakain natin ng feeds. Loging-logi, hindi tayo makabawi sa feeds. Yan po ang ating obserbahan. Okay lang yan pag pinapasok lang natin sa damuhan, parang baliwala lang sa atin. Tapos okay lang yan pag hindi mahal yung bili natin kasi native lang. So kahit saan-saan lang natin pasol, pwede maulanan, pwede mainitan, kasi mura lang naman. Pero pag gumastos tayo ng feeds, gumastos tayo ng tao, tapos puro native yung ilagaan natin, hindi pwede. Kailangan na medyo may lahi para malaki yung kambing, hindi masyadong maliit. Tingnan nyo po yung isa, yung anak sa ating blackhead. Hindi pa natin siya nawalay sa kanyang nanay, pero napakalaki niya. Yung ganyan kalaki, pag native pa yon, wala, ilang taon na siguro. Umabot na siguro ng ilang taon yung native bago siya makaganyan kalaki. Andito sa loob, oh. Yan. Kung native yan, tapos ganyan kalaki, wala na. Nasa mga 2 taon na siguro. Pero yan, hindi pa siya nawalay sa kanyang nanay. Pero next month, iwalay na natin. Yung isa nating kambing, yung anak sa ating blackhead na Anglo, may nagpa-receive na po. Mura lang yon. Pag matuloy, nasa 10,000 lang. At napapansin po namin na pag lumaki yon, pag umabot sa hustong edad, siguro mas malaki pa siya kay Bobo. Tingnan niyo po, si Bobo. Yan. Tako kayo na, si Bobo. Oop! Tingnan niyo po yung liig ni Bobo. Parang liig ng baka. Oh? Wala pang kain si Bobo.
Mas malaki pa siya sa kanyang ama. Mas malaki pa siya kay Turo. Pag may 5 kambing tayo na ganyan kalaki, tapos sabay-sabay natin ibenta doon sa backyard, pira na yan. Grabe. Ang kagadahan kay Bubo, walang sungay. Yung kapatid niya na isa, wala ding sungay, pero wala, takot na kayo. Pero siya, pure Anglo siya, kasi yung tatay niya, yung Turo natin Anglo. Yung isa, ano siya, Boer at saka Anglo. Yung nanay niya Anglo, yung tatay niya yung Boer. So napakaganda yung resulta na kinocross natin, yung Anglo at saka Boer. Kaya balak ko yung isa na blackhead natin na upgraded, yung blackhead yung nakunan, si Bubo yung pakasahin natin. Bok, nangunot mo na ako Bok. Sabi, oh. Sagot, apa to ko? Ngot na ni mo. Kaya tala na to, hugot mo ni mong kuan, lah, mong liog. Alo ka na. Oops. Mga kaprobinsya, kaya na po yung ulam namin, oh. Baboy pa rin. Yan, at may kanin. Third, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Iso, ano pa rin ko? Yung ginya namin, oh, pagkaingay. Ini bago sa area. Oh! Oh! Pre? Okay. Kahabis pa rin yung kano. Pero magbalik tak kan kaging bunga kan anak ba. Kawan. Itake na pre. May pa na baraton pre kasama pre. Ay. Ay. Jadi apa ya? Nag-agdo mo na pala agad tara bro. Tulisan sa riyo paling tara og mukdongon. Ya lay begitu bang bane gitu. Ano trabaho nito dito pa rin ka? Pampuga. Saan? Ning Binoy. Ano nabot magmugdong ng lay mo to, na mo lang tara. Look mo. Mana pre gila nang na. Bangga deh kan masalah. Di pa diet kita ko. Magmita ko yung diet deh mo. Ang resultahan. Ilang tigis ba ingay yung ano? Gin niya? Hindi alam ng para lang. Ano mo kagad dire? Imok naman kaon. Dili mo rin sa danong kasi. Wala din mo kayo bitadlo.
yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya, at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi ng comment, sa mga likers. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, Kings Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Capet, Impinso Plus, Impinso Premium, Worms Togo, and Kings Beta Pet. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Richard Humina from Palili, Samal, Bataan. Shout out kay Zini Mendoza. Greetings from Maximo Mendoza. Shout out kay Efren Magnaye. Shout out kay Juffer Regalado from Digo City. Shout out kay Roderick Emerhe and Emerhe family. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat, at maraming salamat po.